Philippians chapter 2. Basahin po natin muli ang verses 1 to 18. Philippians chapter 2 verses 1 to 18. Nakita na po ba isang malakas at masayang amen? Sa litang pagbasa, ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, sabay-sabay po tayo sa verse 18. Verse 1. If there be therefore any consolations in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercy, kayo po. Fulfill ye my joy, that ye may be united, having the same love, being of one accord of one mind. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Verse 4. Look not everyone on his own things, but everyone also on the things of others. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Verse 6. Who being the Lord of God, thought it not robbery to be equal with God, But made himself of no reputations, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Verse 8. and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name. Verse 10. That at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, of things in earth, of things under the earth. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Verse 12. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasures. Verse 14. Do all things without murmurings and disputings, That ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nations, among whom ye shine as lights in the world. Verse 16. holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I am not bound in vain, neither labored in vain. Yea, and if I be offered upon the sacrifice and service of your faith, I joy and rejoice with you all. Verse 18, altogether ready with. For the same cause also do ye joy and rejoice with me. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po lahat ay umuko, pumikit, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat tunay na ikaw po ay laging napakabuti sa amin. Katulad po ng inawit po kanina ng choir, you are always good. Sana sa aming pong buhay, lagi naming makita ang iyong mga kabutihan, ang iyong katapatan, hindi yung mga problema na aming hinaharap, hindi yung mga trahedya na nangyayari sa mundong ito. Nawa ay lagi naming tingnan ang iyong pong kabutihan, katapatan, kadakilaan sa aming pong buhay. Sapagkat tunay na ito po ay hindi kayang pantayan ng anumang bagay sa mundong ito. Salamat po ang aming Diyos sa umagang ito na muli kami po ay makakapag-aral, makakapakinig ng inyong pong banal na salita. Tunay na inyong pong banal na salita ay ito po ay higit pa sa anumang ginto sa mundong ito. Higit pa ito sa mga kayamanan sa mundong ito. Sapagkat ito po ay mananatili magpakailan-kailanpaman. Salamat po at sa umagang ito, dalangin ko po, patawad po kami sa aming mga pagkukulang, mga kasalanan na nagagawa laban sa iyo. Banal na Espiritu, patawarin mo po kami. At muli, salamat sa buhay na inyong pinahiram sa amin. Salamat sa pag-iingat na kami po ay nakarating po dito na maayos at ligtas. At salamat din po sa pribilehyo na makapaglingkod po sa inyo. Itago mo po akong muli sa inyong pong likuran. Dalangin ko, ikaw ang siya makita, maluhati at maparangalan. Ikaw ang siya mapasalamatan. Salamat po, Banal na Espiritu. Kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. Hinihingi ko po niyo pong pagkilos sa aming kalagitnaan. Muli, aming pong dinadalangin, kapayapaan sa Jerusalem, kaligtasan po ng mga taga-Israel,
pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa. Ito po ay aking dalangin. Hinihingi na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Sus. Amen. Pwede na po mag-o. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid, mga minamahal. At tunay na ang Diyos po ay mabuti sa ating lahat sapagkat tayo po ay binigyan ng kaligtasan, tayo po ay tinubos sa ating mga kasalanan, at tayo po ay iniingatan sa bawat araw ng ating pong buhay. Mga kapatid, mga minamahal, wala pong dahilan upang tayo po ay malungkot. Walang dahilan upang tayo ay tumigil sa ating paglilingkod. Walang dahilan upang tayo ay sumuko. Amen po ba? Amen. So mga kapatid, ang ating pong Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Sus, kailanman ay hindi nagsawa na tayo ay pagpalain. Ang ating Panginoong Sus ay hindi nagsawa na tayo ay ingatan sa bawat araw ng ating buhay. Makikita natin ang kanyang proteksyon ay lagi nasa sa atin at maging sa ating mga mahal sa buhay. Nandun din po ang kanyang pag-iingat. Kaya tunay na ang ating Diyos ay mabuti. So hindi natin pwedeng sabihin ang Diyos ay malupit. Hindi natin pwedeng sabihin na ang Diyos ay hindi mapagpatawad, na ang Diyos ay unfair. No. So, ang Diyos po ay tunay na mabuti. At isa po sa kabutihan ng ating Diyos, ang sabi po dito sa verse 16, ninyo pong tingnan ang inyong pong Bible, holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labor in vain. Na ang ating pong pagpapagal, ang ating mga ginagawa, ay hindi po ito walang kabuluhan. Yan po ang isang kabutihan ng Diyos, na talagang lahat ng ating ginagawa para sa Diyos, ito po ay kanyang ginagantihan. Maaring wala po itong kapalit na pera, maaring walang sweldo na pera, pero yung ating buhay, ito po ay sapat na, at ito po ay sobra-sobra na ikikabayaran sa lahat ng ating ginagawa sa Kanya. At bukod po doon, pagdating nga po sa langit, titingnan po ng Diyos, ng ating Panginoong Sus, lahat ng ating ginawa. So mayroon po tayong reward na naghihintay pagdating po doon sa langit. Kaya mga kapatid, kung wala man tayong tinatanggap na pera, ang lahat ng ating ginagawa ay mayroon pong kabayaran sa Kanya. Amen po ba? So mga kapatid, mga minamahal, ngayong umaga po, since sinabi po dito sa mga talata, the day of Christ, tunay na malapit na po ang pagbabalik ng ating Panginoong Sus. Tunay na malapit na po yung paghukom. At ito nga po ay nabanggit din po ng isa sa mga nasyaran po namin kahapon, na sinasabi na matandang ito, hindi ko naman binanggit sa kanya na yung patungkol sa paghukom ng ating Panginoong Sus. Pero siya mismo, sa bibig po mismo niya na lumabas na malapit na ang paghukom ng ating Panginoong Sus. Kaya ngayong umaga po, mga kapatid, ang title po ng mensahe this morning, The Rapture is Near. Muli, ito po yung title ng mensahe po ng ating pong Diyos, ng ating Panginoon. Malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Sus. Malapit na tayong kunin ng ating Panginoong Sus. Kaya mga kapatid, mga minamahal, tatlong bagay, tatlong katanungan ang ating pong sasagutin this morning. So, tatlong katanungan po ang ating pong sasagutin this morning. Unang tanong, handa na ba kayo? Diba? So, unang tanong, mga kapatid, mga minamahal, ang sabi po ng verse 16, holding forth the word of life, that I may rejoice. So, unang tanong, mga kapatid, mga minamahal, are you rejoicing? Ikaw ba ay nagagalak sa pagbabalik ng ating Panginoong Sus? Ito ba ay tunay na ikinagagalak ng puso mo na tayo ay kanyang babalikan? Amen po ba? So maraming tao sa mundong ito, wala silang kaalam-alam sa pagbabalik ng ating Panginoong Sus. Wala silang alam patungkol sa rapture. Ang mga tao sa mundong ito, sila ay natutuwa kapag mayroong dumarating na mga sikat na artista. Amen po ba? Kapag nakita nila si Coco Martin, tuwang-tuwa sila, tumatakbo pa sila. Doon sila natutuwa ang mga tao ngayon kapag nakita nila si Lea Salonga. Di ba?
So doon po sila natutuwa na kapag bumalik yung kanilang mga favorite artist, yung mga artista, sila'y natutuwa kapag dumating sa kanilang bayan ang mga parokya ni Edgar. Diba? So meron pa ba ngayong parokya ni Edgar? O doon sila natutuwa kapag dumating na pinuntahan sila ng mga Koreano. Diba? Kaya naman pati suot ng Koreano yung kanilang ginagaya. So mga kapatid, mga minamahal, this morning, ang tanong, are you rejoicing in the day of Christ? Are you rejoicing in the rapture? Natutuwa ka ba na tayo ay babalikan na at kukunin na tayo ng ating Panginoon Jesus? Yes, sir. Maraming tao or Kristiyano hindi natutuwa. Kasi hindi nga nila, yung kahit sila Kristiyano na, hindi pa rin nila alam to. Yung pagbabalik, yung rapture, at parang baliwala lang ito sa kanila. So titingnan po natin ngayong umaga ang ilan sa dahilan bakit wala silang kagalakan sa rapture. Bakit wala silang kagalakan sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, kung tunay kang ligtas, dapat may kagalakan ka sa rapture. At nasabi ko nga, napaka-special ko naman para balikan pa ng ating Panginoon Jesus. Sino ba ako para kanyang balikan pa? Amen? So, makikita po natin na talagang special tayo sa ating Panginoon Jesus. So, this morning, titingnan po natin ano yung mga dahilan. Bakit wala silang kagalakan? Tingnan po ninyo, verse 21. Verse 21 po, mga kapatid, mga minamahal, ito po yung isa sa dahilan. For all seek their own, not the things which are Jesus Christ. So mga kapatid, mga minamahal, they are ashamed to face the Lord. Why? Sapagkat sila po ay naging busy sa mga makamundong bagay. Amen? Busy sila. At kung bakit sila nahihiya ngayon, kung bakit wala silang kagalakang humarap sa Panginoon, at kaya sa kanilang pagharap, sigurado sila po ay nakayungkot, nakatungo. Amen? So nalulungkot sila, bakit? Sapagkat hindi nila nagawa ang mga bagay na ipinagagawa ng Diyos sa kanila ng ating Panginoong Jesus. Napakaraming bagay ang pinapagawa sa atin. So sapagkat sila naging busy sa napakaraming bagay sa mundong ito, they are ashamed to face the Lord Jesus Christ. Nahihiya sila kung bakit wala silang kagalakan ngayon na humarap sa Panginoon, kung bakit wala silang kagalakan sa pagbabalik ng ating Panginoon dito sa tinatawag na rapture. Amen? Amen. So yun po ang problema. Malinaw po sinabi dito, for all seek their own. Lagi na lang ako. Diba? Ito yung gusto ko, Pupunta ako ng mall, pupunta ako ng beach, pupunta ako sa mga kainan. Ito yung gusto ko. Ako. Amen? They seek their own. Yan ang maraming Kristiyano ngayon. Bakit talagang wala silang kagalakan na dumating ang Panginoong Jesus? Amen? So, busy sila sa napakaraming bagay. Kaya kung ikaw ay tunay na ligtas, masaya ka na dapat ikaw ay nandito sa gawain ng Diyos ni Kristo. So, are you rejoicing? Amen. So, salamat kung kayo po'y may kagalakan. Ang iba ay hindi na makapag-amen. So, tingnan pa po natin. Verse 21 pa rin. Tingnan po ninyo. Seek their own. Not the things which are Jesus Christ. So, they are addicted in worldly things. Yun po, kung walang gadgets, di ba? Malungkot po sila. Tanging gadgets na lamang ang nagbibigay sa mga kabataan ngayon, sa mga Kristiyano ngayon, ng kaligayahan, ng kagalakan sa kanilang puso. Kapag hindi makapaglaro ng ML ay malungkot. Kapag hindi makapag-black glass, malungkot. Di ba? Masaya kapag highest point ang naabot sa black glass. Ako ay 47,000. Ganun pa man, kung ako po'y masaya doon, masaya po ako sa gawain. Amen. Amen. So mga kapatid, mga minamahal, they are addicted in worldly things. Diba? Addicted sila sa mga, Candy Crush. Gusto ba ituro sa akin yung Candy Crush? Ang aking pong cellphone ay wala pong mga games. Kasi yan na nga po kanina, nagising ako, alas 7 na, 7:06. Kaya late ako sa kuwain. So mga kapatid,
Ito po yung dahilan bakit wala silang kagalakan sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. Wala silang kagalakan doon sa tinatawag na rapture. They are addicted in worldly things, sa mga bagay sa mundong ito. Na talagang kapag walang nag-like sa post sa Facebook, malungkot. Diba? So yun po ang mga tao ngayon na kulang sa pansin. So mga kapatid, mga minamahal, dinadaya tayo ng ating kaaway na dyablo. So ang daming devices ng ating kaaway, ang daming patibong upang ang mga Kristiyano ay magkaroon ng kagalakan sa mundong ito. At kung bakit sila walang kagalakan sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Are you rejoicing? Amen. Pangalawa na tanong, verse 16 pa rin. Titingnan po natin dito sa verse 16. Ang sabi pa rin po ng verse 16, holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ. In the day of Christ. The question is, are you ready? Handa ka na ba? Hindi po binanggit dito kung anong taon babalik. Ang sabi dito ay in the day of Christ. Ang tanong, kailan? Hindi sinabi sa atin, hindi pinalam sa atin, hindi sinulat sa Bible na 2026, hindi sinulat sa Bible na 2028. Walang sinabi sa Bible kung kailan babalik, kung kailan ang rapture. Ang tanong this morning, handa ka na ba? Are you ready? Amen. Maraming Kristiyano hindi handa. Kasi nga sila'y naging abala sa mga bagay sa mundong ito. That's right. Di ba? Kaya hindi tuloy sila masaya sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. So mga kapatid, they are busy in their position. Abala sila sa kanilang trabaho. Wala nang inisip kundi kumita ng pera. Wala nang inisip kundi bumili ng mga bagong damit o mga material na bagay sa mundong ito. So nakakabili ng mga material na bagay pero pagbili ng Bible, hindi magawang bumili. Di ba? Nakakabili ng mga pang-makeup, ng mga foundation sa mukha. Di ba? Pero Bible ay hindi makabili. So mga kapatid, they are busy in their position sa kanilang trabaho. Sana wala pong masama. Walang masama may trabaho. Kasi hindi kakain ang ating pamilya. Di ba? Hindi kakain ang inyong mga anak. So, walang masama sa pagkakaroon ng trabaho, subalit huwag kalilimutan ang ating ang gawain ng Panginoon. Huwag natin kalilimutan, mayroon tayong tungkulin sa ating Diyos. Amen. Ang sabi po ng Ecclesiastes chapter 12 verse 13, let us hear the conclusions of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. So kung mayroon kang tungkulin sa trabaho mo, may tungkulin ka sa pamilya mo, may tungkulin ka sa school, pero mayroon din tayong tungkulin sa ating Diyos. Amen. Sana yung ating oras na para sa Diyos, huwag natin kukunin at ilalagay natin sa ibang bagay. Amen? So they are busy in their position. Yan ang problema po ng mga tao ngayon. Na talagang wala nang inisip kundi ibigay yung kanilang buhay sa trabaho, ibigay yung kanilang the best, ibigay yung kanilang oras para sa kanilang trabaho. Nakalimutan na ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Kaya mga kapatid, mga minamahal, malapit na ang rapture, malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Now is the time to give our best. Amen. Kaya mga kapatid, sana sikapin natin na lagi tayo nandito sa bahay-sambahan ng Panginoon. Kaya talagang ako po'y nanghihinayang sa mga kapatirang wala kapag araw ng linggo. Ako yung nanghihinayang kasi hindi nila napapakinggan yung mensahe ng Diyos. Kung ikaw ay tunay na ligtas, meron kang kagalakan, makinig ng salita ng Diyos. So yung po mga kapatid, na kung ikaw ay tunay na ligtas, ay meron kang kagalakan na nandito ka sa bahay-sambahan ng Panginoon. Hindi ka naiinip, hindi mo sinasabing ang tagal ni pastor. Di ba? Amen. So bakit kapag Facebook, 2 hours na nag-Facebook, mainit na ang cellphone, hindi bibitawan ang cellphone hanggat hindi lobat. Lobat na nga, hindi pa rin bitawan eh. Kaya mga kapatid, mga minamahal,
Are you ready? Amen. Amen. Diba? So bakit hindi sila handa? Sapagkat sila'y busy sa kanilang posisyon, sa kanilang trabaho. They are busy in their possession, doon sa mga tinatangkilik nila, doon sa kanilang mga ari-arian. Diba yung ibang tao, wala na talagang oras. Bakit? Laging iniisip yung kanilang maiiwan doon sa bahay. Laging iniisip yung kanilang mga tinatangkilik sa kanilang buhay. Tandaan po natin mga kapatid, mga minamahal, lahat ng mayroon tayo, ito'y hindi atin. Amen. Ito ay galing sa Diyos. Right. Sabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 7, buksan ang inyong pong Bible. 1 Timothy chapter 6 verse 7, for we brought nothing into this world. Dumating tayo sa mundong ito, wala tayong dala. Pero tingnan mo, dahil mabuti ang Diyos sa iyo, ang Diyos ay laging mabuti. Meron ka ngayong damit, meron ka ngayong bagong sapatos, taas nga ang paa, na meron bagong sapatos dyan. Diba? Ay dumating tayo sa mundong ito, wala tayong dala. Meron tayo ngayong buhok, nauubos na lamang. So mga kapatid, mga minamahal, for we brought nothing into this world, and it is certain that we can carry nothing out. Aalis tayo sa mundong ito, wala tayong dala. Kaya sana kung anumang mga bagay ang mayroon tayo, huwag sana itong maging hadlang upang hindi tayo makapunta sa bahay ng Panginoon, upang hindi tayo makapanambahan, upang hindi tayo makapakinig ng salita ng Diyos. Lahat yan ay galing sa Diyos. So mga kapatid, mga minamahal, they are not ready because they are busy in their possession. Naging abala sila sa mga bagay na kanilang tinatangkilik doon sa kanilang mga ari-arian. Kaya nga naman, anong nangyari sa kanilang mga sasakyan? Anong nangyari sa kanilang mga bahay? Natambunan ng baha, nasunog. So huwag po tayong maging busy sa mga bagay sa mundong ito. Mas magandang maging busy tayo sa gawain ng Diyos ni Kristo. Amen? So sana we are busy. Alam nyo, dalawa ang ibig sabihin ng busy. Ang isa, being under Satan's yoke. Yun yung ibig sabihin ng salitang busy. Being under Satan's yoke. Pangalawa, sana ito yung piliin natin. Being under Savior's yoke. Ayun. Di ba? Na tayo ay maging alipin ng ating Panginoong Hesus na ating tagapagligtas, na tayo ay busy sa gawain ng Diyos ni Kristo. So pangatlo, they are not ready because of their popularity. Gusto lagi sumikat. Diba? Kaya talaga doon ay talagang napapatukan na, napabalian na, putok na ang puso, ay talagang ayaw pa rin tumigil. So mga kapatid, mga minamahal, sabi po ng Bible sa John 3:30. Sana memorize nyo yan, napakaiksi lamang po yan. Tingnan nyo po, yung pong Bible, He must increase. Yun. But I must decrease. Isa lang ang dapat sumikat, isa lamang ang dapat itaas. Hindi ang ating sarili, kundi walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya talagang ang preaching po ay talagang dapat ay Christ-centered. At sa buhay natin tayo ay dapat ay Christ-centered. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, they are busy because of their popularity. Gusto lagi sumikat. So mga kapatid, kung tayo man ay umaawit dito, meron tayo mga special number, hindi para sumikat. Kung tayo man ay nangangaral ng salita ng Diyos, tayo ay nagsusulwining, tayo ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, hindi para sumikat. Amen? Amen. So, ating ipinapakilala ang ating Panginoong Jesus. So mga kapatid, they are not ready because they are busy in their popularity, they are busy in their prosperity. Busy sila sa pagpapayaman. Yan ang maraming tao ngayon. Wala nang hinangad kundi yumaman. Walang masama ang yumaman. Kung
tayo po'y nagagamit sa gawain ng Diyos. Kung ang mga perang ito ay talagang ginagamit natin sa kaluwalhatian ng Diyos. Kasi talagang mahirap na talagang nakakabili ng maraming bagay, di ba? Pero hindi makapagbigay sa gawain ng Diyos. So sana ang ating pera, kung ito'y galing sa Diyos, yung ating pera, tandaan, ito'y kaloob pa rin ng ating Diyos. Kaya sana tayo ay mayroong kagalakang magbigay. Amen? Para sa gawain ng Panginoon. So mga kapatid, mga minamahal, are you ready in the day of Christ? Amen. Are you ready in the rapture? Amen. Ang iba, hindi pa talaga. Bakit? So, pangatlo, tingnan po natin. Ang bilis yata, ano? Pangatlo. So, tingnan po natin bakit hindi talaga sila handa. Ang sabi po ng verse 12, tingnan niyo po yung pong Bible. Sa verse 12, "Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvations with fear and trembling." Mga kapatid, mga minamahal, tinawag tayo ditong beloved. Tayo yung mga minamahal. So, ang tanong po ngayon pong umaga, your relatives, ang iyong kamag-anak, di ba? Ang iyong kamag-anak, o ang iyong mga anak, ang iyong kaibigan, ang iyong kapitbahay, your relatives, are they redeemed? Sila ba ay ligtas? Sinasabi natin tayo ay ligtas. Sinasabi natin na tayo ay palangit. Napakabuti ng Diyos, laging mabuti ang Diyos. Amen? Amen. Na tayo'y binigyan ng kaligtasan, katiyakan ng langit, hindi sa ating gawa, hindi sa ating relihiyon, hindi sa pagsunod, kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ang tanong po this morning, are they redeemed? Ang ibang mga mahal sa buhay, ay sila ba ay ligtas? Sapagkat sa pagdating ng Panginoong Hesus, sa pagdating ng rapture, kung hindi po sila ligtas, sila po ay maiiwan dito sa lupa. Dadanasin po nila ang 7 taong kahirapan. At ang sinasabi po dito sa talata sa verse 12, kung ang tunay na ligtas po, sabi po dito, work out your own salvation. Patunayan na ikaw ay ligtas. Marami na ang nasira ng salita ng Diyos. Diba? Marami na. At sinasabi nilang sila ay ligtas sapagkat sila ay nanampalataya sa ating Panginoong Hesus. Pero ang sabi po dito, work out your own salvation. Patunayan mo na ikaw ay ligtas. Ibig sabihin po mga kapatid, mga minamahal, mayroon pong ebidensya, mayroon pong proof, mayroon pong evidence yung pagiging ligtas. Amen? Amen. So mayroon pong ebidensya. Kaya mga kapatid, mga minamahal, patuloy nating i-encourage yung ating mga mahal sa buhay na sila ay manambahan. So ang mga tunay na ligtas po mga kapatid, mga minamahal, rejoiced in soul winning. Amen. So mayroon pong kagalakan sa pag-aakay ng kaluluwa. Maaring sa pag-aakay ng kaluluwa, sa pagsusoul winning, maaring mainit, maaring nakakapagod, maaring nakakalungkot, masakit sa damdamin. Diba? Bakit? Kapag nag-akay ka ng kaluluwa, mararanasan mong pagbagsakan ng pinto. Kapag nag-akay ka ng kaluluwa, nag-soul winning ka, mapagkakawala ka, Shopee. Dumating na yung parcel, lalabas yung bata, may dalang pangbayan. So naranasan po namin yan ni Brother Rocky, ang tingin sa amin, Shopee, may dala kami parcel. So ganyan po mararanasan ninyo. Maaring nakakalungkot, masakit sa damdamin sapagkat ang akala nila ikaw ay namamalimos ng hihingi. Amen? Amen. Pero mga kapatid, kung ikaw ay tunay na ligtas, ang tunay na ligtas po ay meron pong kagalakang mag-akay ng kaluluwa. Amen. So si Pablo po, mga kapatid, mga minamahal, dumanas ng pag-uusig. Dumanas ng kahirapan.
Pero ganun pa man, kahit siya'y nasa kahirapan, ay pinakita niya na siya'y patuloy na nag-aakay ng kaluluwa sapagkat nandoon ang kanyang kagalakan. Acts 20:24. Tingnan po natin. Acts 20:24. At si Pablo, doon ka po sa Acts 16, makikita niyo po doon, beginning verse 25, I think, ay talagang doon po ay nag-akay siya ng kaluluwa. So dito muna tayo sa verse 24 ng Acts 20:24 bago natin puntahan yung Acts 16. Acts 20 verse 24. Nandiyan na ba kayo? Say amen. Amen. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy. So nandoon po na talagang mayroon pong kagalakan si Pablo sapagkat dito siya tinawag na magbahagi ng salita ng Diyos, mag-akay ng mga kaluluwa na ibahagi ang salita ng Diyos dito sa mga Gentiles, dito sa mga Hintil. Siya yung apostol na tinawag para sa mga Gentiles. So that I might finish my course with joy. Kaya isa sa palatandaan ng tunay na ligtas, mayroong kagalakan mag-akay ng kaluluwa. Amen? Nakakatuwa po talaga sa pag-aakay ng kaluluwa. Nandoon yung kagalakan. Maaring tunay na mainit, nakakapagod, nauuhaw, nagugutom, at laging basa sa ulan pagminsan. Pero nandoon sa puso ang kagalakan na magbahagi ng salita ng Diyos. Kaya kahapon, salamat, purihin ng Panginoon, yung may-ari ng pwesto ng lumihani ng Brother Rocky, masayang tumanggap sa ating Panginoon. Siya po ay stroke, magsi-61 years old. Pero ganun pa man, nakita namin, masaya siya. At sinasabi niya, Pastor, masaya. Ayos, Pastor. Kaya willing po siya na talagang siya po ay mabalikan next week, tuwing araw ng Sabado. So mga kapatid, mga minamahal, meron po talagang kagalakan sa pag-aakay ng kaluluwa. Tingnan po natin ang Acts 16. Tingnan niyo po sa buhay po ni Pablo sa Acts 16. Nandiyan na ba kayo? Say amen. Amen. Verse 25. And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. So sina Pablo ay nakakulong, kasama si Silas, nahihirapan, pero nais lamang ipakita nito ng mga talatang ito, kung dumating man sa atin ang kahirapan, sana ay huwag nating pabayaan ang pagpipray. Sana ay huwag nating pabayaan ang pag-awit ng mga awiting maka-Diyos. Dapat kahit tayo nasa kahirapan, may pinagdadaanan man tayo, nandun pa rin dapat ang kagalakan nating umawit ng mga awiting maka-Diyos. Amen? At nandoon pa rin yung kagalakan nating manalangin. And then verse 26, and suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's bands were loosed. So nasira ang mga pundasyon, yung mga pintuan, nasira, at yung mga tanikala sa kamay ni Pablo, maging sa kanilang mga paa, were loose, nakalag, nalaglag. So yun po ang nangyari, dahil sila'y tumawag sa Diyos, dahil sila'y nagpuri sa Diyos, umawit para sa Diyos. So ganun kabuti ang ating Diyos, mga kapatid. So then, sabi po dito, nagdagan na natin, verse 30, and brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? Yung gwardya na hindi nagpakain, yung gwardya na ikinulong sila, yung gwardya na hindi nagbigay sa kanila ng higaan, ay nagtanong, Sirs, what must I do to be saved? And then, hindi ipinagdamot ni Pablo and Silas yung kaligtasan. Na sina Pablo, kahit hindi sila nakaranas ng magandang pagtrato ng gwardyang ito, hindi sila pinakain, hindi binigyan ng higaan, hindi binigyan ng unan, hindi binigyan ng kumot,
hindi nila ipinagkain ang kaligtasan na tanging si Kristo lamang ang Panginoong tagapagligtas. Verse 31, and they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thy house. Amen. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung mayroon man tayong kahirapang pinagdadaanan, problema at kalungkutan, hindi natin ito may kukumpara sa hirap na pinagdaanan una sa lahat ng ating Panginoong Hesus. Pangalawa ay doon sa mga alagad. Yung kahirapan natin dito sa lupa ay hindi ito may kukumpara sa kanilang hirap. Wala ito sa kalingkingan ng hirap ng kanilang pinagdaanan. Pero ganun pa man, sila po ay nagpatuloy. Hindi sila tumigil at patuloy silang nag-akay ng kaluluwa sapagkat there is joy in soul winning. So we should have rejoicing in soul winning. Amen. Yun po yung tatak, palatandaan ng tunay na ligtas. Mayroong kagalakang mag-akay ng kaluluwa. Purihin ng Panginoon, may bisita tayo this morning. At ngayon nga po, kanina tumanggap si Ana Marie. Tinanggap po niya ang ating Panginoong Hesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. So yun po, rejoiced in soul winning. Then, pangalawa, tingnan po natin. Pangalawang tatak ng tunay na ligtas. 2 Corinthians chapter 9, verse 7 and 8. 2 Corinthians chapter 9, verse 7 and 8. Sabi po ng verse 7, mga kapatid, every man, according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. So ang tunay na ligtas, mga kapatid, mga minamahal, isa sa palatandaan, meron po siyang kagalakan sa pagbibigay. Rejoiced in giving of tithes, na talagang masaya nagbibigay ng offering, ng ikapo, ng tithes. At ang sabi po ng verse 8, tingnan niyo po verse 8, and God is able to make all grace abound toward you. So talagang gagawin ng Diyos na talagang ang kanyang biyaya ay sumagana sa iyo. So napakaraming biyaya ng Diyos sa atin na hindi na mabilang. So ang tunay na ligtas ay may kagalakang magbigay. Kaya kung talagang sila'y masaya sa pagbibigay, hindi nila pababayaan ang pagsamba. Di ba? Na mga nagsasabing sila ay ligtas. Sapagkat kapag sa pagsamba, dito lamang naman sa pagsamba tayo magbibigay ng ating tithes and offering. Kaya yung mga Kristiyano nagsabing ligtas at pinabayaan ang pagsamba, masasabi ba natin na sila may kagalakan sa pagsamba? Masasabi ba natin na sila may kagalakan sa pagbibigay? Kasi ang tunay na masaya, nagagalak sa gawain ng Diyos, hindi ito pababayaan. Amen? Amen. Kaya mahirap talaga na sabihin natin na yung mga taong Kristiyanong lumayo sa gawain ng Diyos, ang hirap sabihin na sila ay ligtas. Wala tayong karapatan na sabihin hindi sila ligtas. Ang sabi ko lang, mahirap. Diba? So, sa atin tayo ay nagtatanong lang, sila kaya ay tunay na ligtas? Sila kaya ay tunay na ligtas? Kasi dapat nandito yung kanilang kagalakan. Ang nakakalungkot, ubos na yung sweldo, pero hindi ibinukod ang pagbigay ng ikapo, yung tithes. Di ba? So, ibig sabihin, mas nauna pa yung material na bagay sa mundong ito. Yun po yung nakakalungkot. Ibig sabihin, ang kanilang kagalakan, ang kanilang puso ay nandito. Di ba? Sa mga bagong sapatos, bagong damit, o sa mga pangkulerete sa mukha. Walang masama na ikaw ay maging maganda. Pero sabi nga, ang kagandahan ay lilipas. Tayo ay patanda. Di ba? Sana maging maganda sa atin yung ating puso.
sa ating Panginoon. Yun dapat ang maging maganda sa isang tao, yung kanyang puso, yung kanyang kalooban, hindi yung panglabas. Walang maganda, walang problema, maging maganda panlabas. Pero sana ang pinaka-the best, maging maganda ang ating kalooban. Amen? So yun po mga kapatid, ubos na yung sweldo na ipambili na ng mga pangkolorete sa mukha, pero pambigay ng tithes and offering ay wala. So mga kapatid, kung ang tunay na ligtas ay may kagalakang magbigay ng tithes and offering, rejoice in giving of tithes and offering, rejoice in giving of time. May kagalakan na magbigay ng oras, may kagalakang sumamba, may kagalakang ibigay yung kanilang boses. Yan. Di ba? Sa pag-awit para sa Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, pagpasensya nyo na kung kanina ang choir yung mga nakasimangot. Nakasimangot ba? I think nakasimangot yata ang iba. So dapat, kapag umaawit ay nakangiti, makita talagang masaya tayo. At kanina sa congregation, pinaawit tayo ni Brother Luis. Brother Luis, kahit may nararamdaman yan, masaya lagi siya nagpapaawit. Meron siyang kagalakang magpaawit. Lagi niya sinasabing tayo po'y maging masaya. Ilabas ang ating pangmais. Diba? Na tayo dapat nakangiti. So mga kapatid, mga minamahal, yun po yung tatak, palatandaan ng tunay na ligtas. Kaya kung ikaw ay may kagalakan sa gawain ng Panginoon, babalik ka pamayang hapon. Diba? Kasi yung kagalakan natin, yung puso natin nandito. Ngayon, kung wala tayo dito, kung wala man tayo dito at nandun tayo sa ibang lugar na napapunta tayo sa mall, dapat malungkot tayo. Hindi masaya. Kung talagang ang puso natin ay nandito sa gawain ng Diyos. So, rejoice in giving of tithes, offering, time, and talent. Rejoice at the coming of the Lord Jesus Christ. Na tayo ang tunay na ligtas, masaya sa pagbabalik ng Panginoon. So si Pablo, tingnan niyo po, balikan po natin muli ang ating Philippians chapter 2, verse 16. Sabi po dito, sa verse 16, holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ. Di ba? Nandun po kagalakan ni Pablo sa araw ng pagparito ng ating Panginoon. Makikita ba natin? Sana makita natin sa puso, sa mukha ng maraming Kristiyano na talagang sila'y masaya sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Kaya lamang, saan ba talaga sila masaya? Yun ang problema. Masaya sila kapag may increase sa sahod. Walang problema na maging masaya. Pero ang higit na dapat na maging kagalakan natin ay doon sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Masaya ang ibang tao talagang masaya kapag nandun ka sa malaking company. Di ba? Na ikaw ay maging masaya na nandun ka, na ikaw ay engineer na nagtatrabaho sa DPWH. Yon. Pero sana ang ating kagalakan, higit sa lahat, ay sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Kasi ang mga bagay na yan, iiwan lamang natin. Temporal, pansamantala lamang ang ating trabaho. Sa langit, magtatrabaho ka pa ba? Kaya gusto ko nang mag-rapture. Diba? Baka sa langit may forever. Dito sa lupa, wala. Diba? Rapture na, wala pang asawa. Bagong taon na naman, wala pa rin. Babalik na ang Panginoon, wala pa rin. Okay? So rejoice at the coming of the Lord Jesus Christ. Masaya sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus.
Yon ang tatak palatandaan ng tunay na ligtas. Then, next, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Psalms chapter 1, verse 2. Psalms chapter 1, verse 2, But his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. So, ang tunay na ligtas, mga kapatid, mga minamahal, masayang inaaral ang salita ng Diyos araw at gabi. So, masaya ka ba? May kagalakan ka ba? Kaya nga mga kapatid, mga minamahal, ako po'y talagang nanghihinayang sa mga kapatiran hindi nakakapakinig ng mensahe ng Diyos. Ito po'y halos the same ng mensahe ng prayer meeting. Ay sabi ko ngay sayang. Sayang kasi hindi napakinggan ng mga kapatiran. Kaya almost the same na inulit lamang po ngayon. Pero ganun pa man, kahit napakinggan na ito ng iba, nandito pa rin sila. Psalms 119, verse 16. Psalms 119, verse 16. Tingnan niyo po. Kaya ang tunay na ligtas ay meron pong kagalakan sa salita ng Diyos. So Psalms 119 verse 16. I will delight myself in thy statutes. I will not forget thy word. Kinalimutan na yung salita ng Diyos. Wala nang may recite na memory verse. Di ba? Mga kapatid, mga minamahal, sana tayo po'y lagi maging masaya na inaaral ang salita ng Diyos. Acts 13, verse 42. Acts 13, verse 42. Sino po sumulat ng Acts? Yun. Naunahan kayo ni Brother Dan. Si Luke. Okay? So, si Romel ba? Kala ko si Brother Dan. Sorry. Kasi naging boses ni Brother Dan eh. Acts 13, verse 42. Tingnan nyo po. Kaya talagang sa atin, kung titingnan po natin ang mga palatandaang ito. Diba? Ang hirap para sa ating sabihin sa ibang Kristiyano na nagsasabing sila'y ligtas, pero wala silang kagalakan mag-akay ng kaluluwa, wala silang kagalakan na magbigay ng kanilang tithes offering, ng time, talent, di ba? Na sila'y walang kagalakan sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, wala silang kagalakan na mag-aral ng salita ng Diyos. Kaya ang mahirap sa atin sabihin na sila ay ligtas. So sabi po ng Acts 13 verse 42, nandiyan na ba kayo? Say amen? Amen. And when the Jews were gone out of the synagogues, the Gentiles besought that these words might be preached to them the next Sabbath. So, wala din yan yung salitang joy, wala din yan yung salitang rejoicing, wala po dito yung salitang gladness, pero mayroon po dito yung kagalakan. Napakinggan na nila yung pangangaral, napakinggan na nila yung salita ng Diyos, pero ano ang kanilang request? Di ba? Ang request nila ay i-preach ulit ito the next Sabbath. So napakinggan na nila pero yun pa rin ang kanilang request. So ibig sabihin, masaya sila doon sa salita ng Diyos. Masaya nilang napakinggan yung salita ng Diyos. Amen? Amen. Kaya, kung minsan ang preaching ay masakit, pero maging masaya pa rin po kayo. Amen. Kung kayo man ay nasaktan sa preaching, maging masaya, bakit? Maging magalak tayo, bakit? Sapagkat, ibig sabihin nun, itinutuwid tayo ng Diyos doon sa mga bagay na mali nating nagawa. Amen? Ibig sabihin, makikita pa rin natin yung kabutihan ng Diyos. God is good. Diba? You are always good. Diba? Na kapag mali ang ating ginawa, ay tayo'y kanyang itinutuwid. So mga kapatid, mga minamahal, ang tunay na ligtas, rejoiceth in Scriptures. Nagagalak sa salita ng Diyos. Amen? Amen.
Then last mga kapatid, mga minamahal, verse 17 ng Philippians chapter 2 verse 17. Verse 17. Yeah, and if I be offered, so si Pablo talagang dumating sa kanya yung siya ay iniaalay na or dumating na sa kanya yung kamatayan. Sabi nga ng 2 Timothy chapter 4 verse 6, and the time of my departure, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. So sabi dito, and yet, and if I be offered upon the sacrifice and service of your faith, I joy and rejoice with you all. So mga kapatid, mga minamahal, ang tunay na ligtas, rejoiceth in serving, rejoiceth in sacrifice. Nagagalak magsakripisyo para sa Panginoon. Kaya mga kapatid, kung sa inyo po ay sakripisyo, umattend na maghapon. Ang tanong, may kagalakan ba tayo na umattend maghapon? Malapit nang bumalik ang Panginoon, mananatili ba tayo na laging half day na lang tayo tuwing araw ng linggo sa ating pagsamba? Hindi ba natin kaya magsakripisyo? Wala ba tayong kagalakang magsakripisyo? Wala ba tayong kagalakang maglingkod? Magamit sa gawain ng Panginoon? Ay malapit na siyang bumalik. Amen po ba? So, ang tunay na ligtas ay talaga mayroon pong kagalakang maglingkod. May kagalakang nagagamit sa ministry. Kaya nga, salamat sa buhay ni Brother Luis na kahit minsan masama ang kanyang pakiramdam, nagsisikip. Bakit kaya nagsisikip? Taba. Nakatingin sa katabi. Okay? Yun, kinurot na. Sana all last week. So mga kapatid, kahit masikip yung dibdib ni Kuya Luis, talagang tumatayo pa rin dito at may kagalakang magamit sa gawain ng Diyos ni Kristo, may kagalakang maglingkod sa ating Panginoong Jesus. So, sakripisyo na kahit minsan mainit talaga sa hapon, masarap matulog. So, kung tayo po'y may kagalakan sa gawain, tayo po ay babalik. Amen? Pamaya po ay Lord's Supper. Sana'y umatin po tayo ng Lord's Supper. Ating alalahanin ang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. So mga kapatid, sa pagtatapos, the rapture is near. Malapit na ang pagbabalik, malapit na tayong kunin. Philippians chapter 1 verse 6. Dito po tayo magtatapos. Sa Philippians chapter 1 verse 6. The rapture is near. Buksan ang inyong Bible sa Philippians chapter 1 verse 6. Being confident of this very thing. Nandoon ang pagtitiwala ni Pablo na talagang babalik na ang Panginoon. Malapit na ang rapture. That he which had begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Kaya talaga ang tunay na ligtas, mga kapatid, mga minamahal, nananatili. Nagpapatuloy po yan sa paglilingkod. So, the rapture is near. Let us be submissive until the day of Christ. Maging masunurin na po tayo, mapagpasakop sa ating Diyos, sa ating Panginoong Jesus. Malapit na siyang bumalik. Malapit na. Kaya yung nashare namin kahapon ni Brother Rocky, so sinabi sa amin, malapit na pastor talaga ang paghukom. 61 years old, hindi ko yung binanggit sa kanya. Pero siya mismo, at yun din naman po talaga yung nakasulat sa Bible. Verse 10. Verse 10. So let us be submissive until the day of Christ, hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. Verse 10. That He may approve things that are excellent, that He may be sincere and without offense
till the day of Christ. So mga kapatid, the rapture is near. Let us be sincere. Maging tapat na po tayo. Maging tapat na po tayo. Say amen! Amen. So, tapikin po ang mga inaantok. Amen? So, maging tapat na po tayo sa ating paglilingkod. So, ikaw na lamang at ang Diyos ang nakakaalam kung tayo po ay tapat. Amen? Maaaring nakikita ng mga kapatiran, tapat ka, pero ikaw at ang Diyos na lamang talaga at nakakaalam kung tayo po'y tapat sa ating paglilingkod. Then the last, sabi pa rin po dito sa verse 10, that you may be sincere and without offense till the day of Christ. Let us be spotless. Maging walang dungis tayo, maging malinis tayo sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Kaya talagang ang tunay na ligtas po ay isa sa mga palatandaan nito, tanda nito ay lumalayo sa anumang uri ng kasalanan. Amen. To God be the glory, tayo po tumayo. Tayo po ay umuko, kumikit, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, Diyos naming banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa kagalakan na inilagay mo po sa aming pong puso. Tunay na napakasarap po mag-akay ng kaluluwa. Kahapon po, doon po sa isa pa po naming nabahaginan ng inyong pong banal na salita ng kaligtasan. Salamat sa mag-asawa po kahapon na kahit sila po ay busy sa kanila pong paglalaba, sila po ay nagbigay ng oras at tunay na sila po ay nakinig ng inyong pong banal na salita at talagang iniwan muna ang kanilang mga labahin. At salamat na sila po ay tumanggap sa aming pong Panginoong Sus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Kapatid, malapit nang bumalik ang Panginoong Sus. Malapit na tayo'y kunin at ipagsama sa kanyang kaharian doon sa langit. Ito po'y kabutihan ng ating Panginoon. Huwag na sana nating pabayaan pa ang pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya ako po'y nagpapasalamat sa mag-asawa po kahapon. Sila ay busy. Naglalaba nung sila ay aming madatnan. Pero sila po ay talagang binitawan nila ang mga maruruming damit at sila po ay nakinig ng inyong pong salita. Kaya sana bilang tayo po ay mga tunay na ligtas, kung tayo po ay mayroong kagalakan na makinig ng salita ng Diyos, meron tayong kagalakan sa gawain ng Diyos ng ating Panginoong Sus, babalik tayo pamayang hapon. Salamat po Ama sa mensahe na aming napakinggan. Tulungan mo po kami na ito po'y aming po may apply sa aming pong buhay. Banal na Espiritu, puspusin mo po kami na lagi namin masunod ang iyong pong kalooban, ang iyong pong mga utos, hindi ang aming mga sariling kagustuhan. Salamat sa buhay ng mga kapatiran na nandirito po ngayon. Pagpalaan mo po ang kanila pong buhay. Ito po'y aking samot dalangin. Hinihingi na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.